Tol, paalala lang, ang mga opinyon, kalokohan at kwentong maririnig nyo dito sa podcast na to ay mula sa aming mga host at bisita lamang. Hindi ito dapat gawing basehan ng buhay, school project o rason para awayin mo mama mo. Para lang ito sa kwentuhan, tawanan at konting kalat na opinyon. Kung may matamaan, wala kaming pake sa feelings nyo. Joke lang, walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika maupo muna, tama man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast, dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang gabi sa inyo lahat. Kami Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Brang. Maricar. Chris Delano. At ang mga guests natin for today's episode, syempre, simulan natin sa humahawak ng pinakamaraming extra rice na nakain sa Mang Inasal, Caloocan Branch, si Bergie. At ang isa sa mga tumabla sa amin, paulit-ulit kong sasabihin na nilayo ang kami, lumayo, umayaw, tinakbuhan kami, at nagtabla-tabla talaga. Yeah. Cyrus Cook. Yeah. Kumusta guys? Lapit na pasokan na. Oh. Yes. Syempre, ibig sabihin nito, ang pag-uusapan natin, back to school. To school. Mga nag-aaral ba kayo guys? Siyempre. Educated ba kayo? Nag-aaral ba kayo? Bakit hindi? Educated ba kayo? Okay. Si Sansan, gusto yata sumali. San? Nakikipodcast na. Tol, pagka back to school, ano mga preparation na mga naalala nyo pinagkagawa nyo? Na excited kayo pag Ano ba to pag elementary, high school? Kahit ano, kahit ano. Oo. Elementary, hanggang elementary ka lang ba? Oo. Ako kasi start na ng pagkakalumbay ko pagpasokan. Parang Magsabay-sabay kayo lahat, animals! Oo, nagagalit siya. lulungkot na ako pag magpapasokan ni. Ay, tapos na yung basyon. Ganun. Pero at the Lulungkot same na. time, nakaka-excite. No, hindi ako masyado na-excite. Parang sagabal sa paglalaro ko sa kalye. Totoo. Di ba? Parang lalungkot na, wala na, tapos na. Wala na outing, wala Tapos na. panibago na naman. Oo. Bagong kakilala. Dahil nalulungkot kapag tapos na yung bakasyon? Oo. Papasok na. Aral na naman. Di ba? Hindi kayo ba? Ewan ko kasi ako lagi ako excited sa pasukan eh. Alam mo yung... Ako rin. Ballpen, talagang... Hindi, oh. Pero hindi para sa pag-aaral Makatambay yun. Aminado naman ako para sa mga tropa lang din. Pero ako, excited ako lagi pagpasukan kahit nung high school, elementary. Kasi yung mamimili ka sa bookstore ng mga gamit pa. Yung amoy nung bagong lahat papel, bago, lahat amoy nung bago. bagong lapis. Ako, pag naamoy ko na yun, nalulungkot na ako. Talaga? Ayaw mo school? na. Yung mag-school. Alam niyo, hindi ko maintindihan Sulat na sa naman ako. school. Tamad ako eh. Ang hindi ko maintindihan sa uniform ng school, papasok ka ng mabango talaga, amoy downy. Pero pag uwi mo, may mali sa uniform. Parang, posible namang laging sa balat ng tao yun. Parang, Mali na sa tao yun. Yung mga aso narinig ba? yata. Maririnig. Lakas niyan eh. Oo. Madalas ba yan? Oo, kasi Uy, nakakulong sa... tao na yun ah. Ano ba yan? Si Pablo yun. Hindi ba si Sansan yun, yung umiyak? Sabay-sabay na sila. Para... Tol, tao na yun ah. Si Pablo ba yun? Tol, tao na yun oh. Wow, gumaganon. Gugu. Tao na yun ah. Kaso Ayun, oh. maingay kasi... Sino yun? Aso yun. Tao na yun ah. Oo nga eh. Gago, puntahan mo na yun, Say. Kasi nakakulong siya eh. Okay guys, we'll be back. In 3, 2, 1. Pow! Pag ako na yung nag-raps, alam mo ay wasak. Nandito kami ngayon sa Quezon City sa Luzon. Bumabaha dito pero si Sai lumulusong. 3, 2, 1. Ha? Anong meron sa uniforme? May uniform yung mabango bago ka pumasok. Okay. Tapos pag uwi mo, magtataka yung nanay mo, ba't may mga sulat na ng ballpen sa likod? Naburat, no? May burat sa kwelyo, mga ganun. Burat sa kwelyo. Di, seryoso yun. Talaga? Ginagawa ko yung tool, drawing ka ng burat sa kamay, tapos igaganon mo sa uniform. Para napapakat ka. Yun ang mga classic na nangyayari sa school eh. Yun talaga eh. Pero yun nga, yung sinabi mo, ang bango-bango ng uniforme mo pagpasok ka, pag uwi mo, mandirigma ka talaga, no? May araw, ganun. Hindi yung ikaw as yung balat mo eh. Hindi. May something sa tela ng Pawis, uniform. totoo. nahaluan ng pawis. Parang ang Alikabok. baho talaga ng Mabaho. uniform. Pag, Medyo ganito. pag napawi. Medyo ganito. Pag Bango nga, pinawisan. tao dito ah.
Ikaw, Direk, may kasi sa yung uniform. Mayroon, payat pa ako noon. Normal pa ako noon. Naalala ko doon, pagka bago yung uniforme mo, yung kwelyo niya matigas pa. Oo. Kaya ina, pagkatapos na ng pasukan, bukaan, dapan-dapan na eh. Sobrang lambot na eh. Puro. Kilag-ilag yan. Tsaka meron talagang specific na uniform na may malambot na tela tapos meron. medyo makapal. Minsan gusto ko yun eh, yung Yung medyo makapal. makapal na matigas. Maganda yung makapal kasi Pang yung college. pabango, kapit na kapit talaga. Ako malas ko, may pinsan akong higher batch eh. Yung mga Hand me down. hand me down. Pag yung manipis kasi naninilaw. Naninilaw. Tapos kita yung katawan mo. Naging isidro pag tabagan. Oo. Ano yung ginagamit pang pa-blue ng Tina. tela? Tina. Oh, yan. Gamot din sa Becky daw yun, di ba Oo sabi? nga, oo. Tina. Totoo yun? Hindi. Hindi, haka-haka lang yun. Haka-haka naman. Pero natutulong kasi nun, pag meron ka nun, bawal ka sampalin. Masakit eh. So parang ano pala siya, parang ano lang siya, early warning device. Marker. Parang ano lang siya eh, para malaman na may beke ka. Parang ganun lang. Marker, kulay blue. Naranasan niyo na magkabeke? Oo. Ako isang beses. Grade 1 ako. Ano kabeke? Ako parang hindi Oo. pa. Isang beses lang naman nangyayari. Di ba? Malaki di. Ikaw, Direk, gaano katagal na yun? Parang hindi ko naranasan, pero parang gano'n eh. Parang may permanente. Oo. Pero ito iba. Pero medyo ano doon papunta ah. Gano'n na katagal yan? Joke lang. May sasabi na naman, may mga comment na naman dyan. Napili mo na naman si Direk, parang ang payat mo. Grabe yun. Wait, nakapagtanggol ako, ah. Ka, kahit absent ka, baba na to tungkol sa'yo. Yung sa ano, yung ano na, post-apocalyptic na. Kung kayo lang nagbigay ng mali siya noon, na-miss ko lang si Direk kasi naka-shift ako noon eh. Kaya talaga. Di ba, Direk, di ko magagawa yun sa'yo, di ba? Mukha nga. Nakailang tina ka dyan. Sabi tatapyas lang daw sa'yo, tapos pagduduto ka niya ng sarili mo. Tapos ginawang reels, no? Ayun, parang napanood ko yun. Napanood ko. Tangina mo, hindi. Talaga, Cyrus, nakasubaybay ka sa kada kwento podcast. Putang ina, kompleto ah. Tangina mo. Nasaan na ko? Anyway, so yun nga mga kada. Pag mga back to school, di ito na. Since, let's say nakabili na kayo ng mga gamit, ganyan-ganyan. Mga first day high, ganyan. Tangina, mga first week. Hindi kasi sa amin block section, so excited daw sino kaya klase. Ako excited ako kasi magpapakilala eh, sa harap. Dati ganun. Ako ayoko nung ganun. Ako ayoko. Nahiya Ako eh. din. Nahiya ako. Nahiya ako eh. Talaga. Hassle yung ganun. Hindi ako nahahaselan. Pagka yung majority ng kaklase ko rin last year. Parang makulit lang. Pero tangina pagka ako yung transferee, let's say, tangina nakakahiya yun, tapos sila lahat magkakakilala. Ikaw yung others, no? Magdadrop ako talaga eh. Ayoko na, ma'am. Kakapasok ko lang. Task agad. Tangina. May kanta nun, di ba? Yung sa kamikasi. Yung, Nasa sa beach, Oo, sa sa unang unang araw ng... Pang Rexona, may puto ka ba? First day high. May puto ka ba nung nag-aaral ka? Napasok pa ang puta. Gago. Kala ko parokya yun. Parokya yun. Parokya nga. kamikasi. Parokya yun. Alam ko kami kasi Alam ko parokya Alam ko yun. parokya yun. Kasi nag-show pa sa Mindiola yung dati. Totoo. Yung first, oo. Oh, sige. Search mo nga. Yung Rexona yun eh. Yung first day. Madalas mag-show ang parokya sa mga school dati, kahit sa letran eh. Tangina, isipin mo basta mga bandang December lagi yan eh. Ano bang event yan sa mga ganong school? Pa-Christmas party yun, Christmas pag party. December. Hindi, before pa. Paskuhan. Yan. Paskuhan. Ano nga, Paskuhan yung mga tawag. Christmas party shit nga. Mm. Pero yung naalala ko sa Mindiola dati. Kala ko nag-uulol. Hindi, seryoso. Ang ilang i-expect mo na lang talaga. Oo, kaya tatawa ako. Kami kasi. Pero alam ko may kanta rin ng pang first day yung ano eh. Yung... May pang-school din Oo, sila. alam ko. Kasi naalala ko noon sa Mindiola, yung first week nung pasukan, kinang ina naglagay ng stage doon para sa parokya ni Edgar. Kumanta sila ng mga pang first kasi puro freshman eh. Mga freshmen. Ay, nung freshman, nung unang tapak. Siyempre college, putang unang tapak ko ng university. Parang siyempre makukulture shock ka eh. Parang ito na ba yun talaga? Next step mo ng buhay ko. Tapos habang naglalakad ka, tayo nakikita mo ang gaganda ng mga estudyante. Yun. Mga ganun, no? Yun, no? Yun. No? Tangina, tapos pagpasok mo, sabi ko pagpasok ko, tangina, mag-aaral lang talaga ako. Parang chance ko to para magbago ulit. Tapos pag nakakausap mo sila, ano sinasabi mo? Saan pwede ito yung laboratory? Laboratory.
Pakpakon yung accent. Ang na para pala Hindi mag-housing. library, laboratory. Nursing eh. Nursing. Hindi library. Laboratory na ano. Kaya ano ba mga memories na naalala nyo let's say nung first year college? Nakatae na kayo sa school. Lagi, oo. Ulit na yung... Paano kung nakatae? Oo, Tanong mo na sa yung tae na yan eh. Ano ko na ba yan? Hindi, pinag-usapan niya natae sa bus. Ito college na natae. Naalala ko lang bigla kasi may may Brad na nagkwento sa Lyceum, tumae siya. Tapos meron kasing CR dun sa 5th floor yata. Yung mga taga Lyceum, kayo mag-confirm. Pero lagi may nagsasabi nga na may multo daw dun. May tae kasi walang tao. Hindi, pero laging daw may kumakatok. Lagi namang may mga ganun sa school. Tsaka tandaan nyo, di ba, ang school, laging dating sementeryo yan. Laging sinasabi Laging ganun ganun. kwento. No. King inang yan. So kayo nga, anong mga memorable sa inyo? Kwento nyo nga sa mga kada natin, tol, yung mga first experience nyo nung pagpasok nyo ng university, let's say, ng college. Sige ko kwento. Paikot. Wala, Sige. Hindi, meron. Nung pumasok ako sa FEU, feeling ko tai-tai lang ako nun eh. Bagay talaga. Oo. Parang ganun lang eh. Yung parang sabi ko, ay, parang wala akong ano dito. Walang makakapansin sa akin. Hindi naman ako papansin. Pero yung parang, alam mo yung parang... Sana nag-tumbling ka pagpasok. yung parang ganon. Tapos, first sem, syempre, normal college girl, ganon. Tapos nung second sem, may sinalihan ako na... Gang. Hindi. May sinalihan ako sa FEU. Siya, parang organization, pero FADSI yung pangalan. Tapos, yun yung parang unang-una na parang, para kayong artista ng FEU. Panis. Oo. Si Chris din, nag-FU to eh. Para sumikat ka Sumali doon. siya sa org. Hindi kami nag-abot. Sumali ka org, di ba? Yung she. Sumali to sa she. Kagabi nga pinag-uusapan namin, ang dami naming mga mutual na kakilala. Marami, kaya naman ako nag-FEU kasi dahil may mga tropa din ako doon na mga ibang member ng SHE, ganun. So, Hindi ka naman na-recruit. Hindi. Pero, ayoko syempre kwento sa podcast, pero yun nga, may mga favor din yung ibang tropa doon na, mga kaaway, ganun. So, tsaka nahirapan ako pumasok sa FEU nun. Kasi parang second sem pa lang, hindi, kwento mo to ba't ako nagkikwento? Yun, sumali ako nun sa FEU na parang artista. Pinilit lang naman ako ng classmate ko. Tapos sabi niya, sumali ka dyan, try mo lang. Tapos kumanta lang ako ng Only Reminds Me of You. Tapos nakuha ako. Sige nga, Paano ba yun? Reenactment. Hindi namin alam. Sige nga. Hindi namin alam yung song na yun. Oo nga eh. Paano nga? I see you. Ganyan yung boses mo? Paano ka napili? Tapos. Hindi nga, ganun nga. Tapos mga acting, ganyan. So Lights. parang artista kayo Camera. talaga. Oo. Action. Tama na. Inay ang pansin. May parang siya, dulaan, ganun. Oo, mga Teatro. ganun. Oo. Okay. Tapos nung nasali ako doon, meron kasi sa FEU once a year yung Concerto Pio. Yung parang anniversary ng FEU. Nakarampa ako doon. Sabi ko, shit! Ano yung feeling na gano'n? Tapos ayun, hanggang sa parang kahit papano, medyo So may nakilala parang din ako. yung modeling, ganun. So sikat ka sa Pio. Before, oo, parang gano'n. Alam mo ba kami ang F4? Sino? Hindi kasi dati, nauso yung mga page sa Facebook ng mga school. Yung mga universities, tapos papost nila yung mga campus crush. Oo, Diba? hindi Parang naman, FUQT. hindi ko naman Ganun. masabi na parang sigat, pero Sikat pa rin. hindi naman. Kasi nakikita din naman kasi ako doon. Kaya sabi ko, So kilala mo yung F4 ng FPU? Hindi. Hindi Hindi mo kilala. Sino? Wala. Nag-FU ka ba, Gab? Hindi. May mga kilala lang kami, mga tropa kami doon. Tapos kaya gusto ko rin dati sa FEU kasi ang ganda ng PE uniform nila eh. Yung dilaw? Oo, yung dilaw tapos dilaw. yung tapos yung rin Oo nga, nila. maganda nga yung green PE. yung Tapos ngayon wala pants. na. Ay, wala na silang PE. Hindi. PE, pero iba na yung style. Ay, Iba na yung ganun. Oo, hindi na gano'n. uniform. Gawa na sa leather. Naka-shorts. Init Iba nun, na. gago. Tapos nag-stop ako nung iniba na nila yung yung palda. Yung hindi na siya checkered pa rin, Naiba ba? pero iba na. Nag-green? Oo, Hindi na iba yung green? rin. Hindi na. Anong kulay? pare. Hindi na. Hindi na yun. checkered. Checkered pa rin siya pero parang pang
high school. Tapos nung gano'n na uniform, nagsuot naman ako nung pang nursing, yung plain na green. Tapos pinagbawal na rin. Kayo ko na mag-aral. Ang pinaka gusto kong uniforme ng FEU sa babae, yung green na checkered. Oo. Madaling tanggalin. Tapos lagi may Mali, clay, no? Clay, no? Uy, putang ina mo. So, ayun na. Ikaw, Besh, memorable. Pinang first college ko kasi Letran eh. Tapos first week ko pa lang, tangina kasi ang hirap eh. Kasi wala, makulit talaga ako nung bata ako eh. So first week pa lang napaaway kagad ako. High school pa lang, brad na ako eh, di ba? So, pagdating ng college, di ko naman alam na uso yung mga frat war. So, pumasok ako nun. Puta, first day pa lang, yung motor ko may seal ng Taogama. Super, Tapos yung bag ko, talagang puro tatak ng Taogama. Di ko nga rin alam kung bakit. Proud lang talaga. Oh. Kaboler ka pa nun, tas ID lace. Hindi, ID lace lang, walang bowler. Okay. So, pasok ako doon. Putan sa samanting sa akin ng mga tao. Di ko naman alam na mga pratwar nung college na hindi naman ako naabisuhan. Kasi galing ako juniors eh. So, ngayon, kuha na ng ID, picture. Yung sa Osaka, yung parang taga-kuha ng estudyante ng ID, Brad pala. Niyaya ako magpa-welcome. Tapos sabi niya, Tol, ingat ka sa mga suot mo. Sabi ko, hindi Tol, okay lang yan. Gangster ako dati nung first year college eh. Estilo, pangalan mo nito, Estilo. Stilo yung Wakas. So, style, di ba? Ganun. Yeah. So, ngayon, yung first week pala, minamataan na ako ng mga, yung mga kalaban nung frat namin. Frat natin. So, ngayon, parang yung first week na yun, napaaway kagad ako. Sabi ko, tangina, wala yan, tangina, mga tropa ko, mga gangster, kaya pababayin dito. Puta, ang dami pala talaga sa mga school. Mag-outnumbered yung mga tropa ko. So, ginawa ko, nagpa-welcome na lang ako. College ba to? Oo, college. First year college. Doon ko natutunan na puta, hindi pala talaga biro na may frat ka sa college kasi lilit yung mundo mo. Kaya nauso yung mga term sa amin na pull out. Na pag sinabing pull out, walang uuwi mag-isa. Kailangan sabay-sabay kayo. Kung sino yung pinakang huling... Huwag na masyadong masabi ng information. Hindi naman password yan eh. Pero yun nga, oo nga, ba't kasi nawala yung capital Hindi, pero yun nga, parang medyo stricto pag member ka ng frat sa college. Ang daming rules. Bukod pa sa rules ng school, may rules pa within your own organization. So, doon din kami natuto talaga mag-isip na parang may pagka-war general yung thinking na ng bawat member. Kasi kailangan may strategy ka kung paano ka lalabas ng school, body system. Ito yung Letran days. Letran, pero majority ng mga universities, college, talagang ganun. Kahit naman hindi Taogame, kahit ibang frat, alam din naman nila yan eh. Na may mga kanya-kanyang strategy sila eh. Pero at the end of the day, habang tumatanda, nare-realize ko rin, parang wala akong reason kung ba't nag-aaway-aaway. Diba? Parang it doesn't make sense na porket magkaiba tayong frat, magkaaway tayo. So nawala ng sense yung brotherhood. Pero siguro mga kabataan ngayon, nare-realize na nila yan. Diba? Ako naman, nung pumasok ako sa CEU, first day ng pagpasok ko sa CEU, talagang aral lang. Aral. Baga, ba't may nagkakagulo doon? Galing ng Letran yun. Bumaba, galing ng Huwag Letran. naman papatayin ka naman. Ayoko na balikan yung mga ganong kwento, pero alam nyo na yun, abot nyo na yun sa mga nakasabayan ko. Pero yun nga, masyado ako ng culture shock. Akala ko noon nung high school, ito na yung sukdulan ng pagiging makulit mo. Pero nung nag-college ako, putang ina, ibang mundo. Sabi ko, putang ina, kung tatanga-tanga ka dito, lalo sa U-Belt, putang ina, mamamatay ka talaga dun. So, naisip ko, focus na sa studies. Yes. Talagang Tama. Bibili, punta ng recta, bili lang ng books. Ganyan. So, pero all in all, sobrang, utang ina mo direk Good times. Good times, yun. So, masaya. Ikaw? Ako, nung unang pagpasok ko sa university, puro org. Tapos nagre-recruitan sila dun. Tapos sinabi sa amin nung parang guide doon na, yan, yung mga pagmumukha ng mga kasama nyo ngayon, tignan nyo na. Kasi black kayo. Pag graduate kayo dito, yan din mga kasama nyo. Yun na, kung sino yung kasama ko nung yung orientation. Unless may lilipat.
may madadagdagan, mababawasan pag may namatay o nag-migrate abroad. Ganun. May mga bumagsak. May istorya ako dyan sa San Beda. May ano kasi sa San Beda eh. Meron silang Basta tayo aso. meron silang parang tradisyon. Initiation. Yung initiation ng mga bagong estudyante. Every ng first year. Labas to sa frat school mismo to. Nasa labas kami sa McDo, nakatambay kami sa Menjola, nagtatakbuhan, mga naka-pampers, mga naka-hubad, mga ganun. Oblation run. Hindi siya technical oblation run, pero mga crazy yung mga suot nila, parang ipapahiya ka nila muna doon, tas parang ganun. Ganon. Iba blindfold ka, kung ano babato sa'yo, ganun. Meron pa nga daw dyan na pagbago ka daw sa San Beda, pahalikin ka doon sa lupa ng football field. Pwede. Sabi. Hindi kasi, depende yun dun sa, yung mga juniors kasi sila na yung nagpaparusa eh. Tapos pagka yung mga frosh, nag-juniors na, sila na yung magiging initiator. Depende dun. Yung council. Pero wala dun namang mag-usap-usap. pisikala, wala sakitan. Wala. Talagang Pero ngayon, tingkoyan lang. alam ko ngayon medyo naging soft na kasi ang daming magulang na nagre-reklamo. Mga may allergy, halimbawa, mayonnaise. Yung mga trip na ganun. Yung tipong papahiran ka ng ganyan. Yung iba pala doon, may allergy sa ganyan, nangate o nagagalit yung mga. So ngayon, Pero hindi kung na siya. iisipin mo, fun eh. Fun talaga. Fun siya eh. Kumbaga parang may tradition yung isang pinasukan mong institution, di ba? Tapos meron kaming sa school, fire truck. Doon kayong paliliguan, pila-pila kayo. Sa football? Para Sa kayong, field? para kayong babarilin. Nakahubad o ano? Oo. Oo. Oo, kasi yung damit nyo, sobrang dungis nyo Dungis eh. na, putik-putik. Putik-putik, kung ano Ganun. na pinahid, peanut butter, kung ano-ano. Yung Ewan. mga kakaiba sa Ikaw, school. Recti. Parang ang gaganda ng mga experience. Sa akin parang una ko naisip nung sinabing back to school, ang pinaka naalala ko, from elementary school kasi, galing ako sa public school. Tapos nung sinabi na high school na mag-private ako, parang merong anxiety na, parang feeling ko kasi pag nasa private ka, mayaman ka eh, parang ganun. Sabi ko, mahirapan ng mag-blend in doon, parang nakakaya. May mga High school ganun to ako kasi inisip. public din ako nung high school eh. Parang ganun. Elementary, Okay. public, tas nag-high school, private na. Sa ako nun, Manila Central University. Tas, parang MCU. MCU. So, nung time na yun, parang medyo pag sinabing MCU, medyo high-end. So, nung sinabi sa akin na papasok ko doon, parang merong konting anxiety na feeling ko mga mayayaman yung mga kasama ko. Kaya nung first day, parang iniisip ko lang, parang ma-judge ako, parang feeling ko ganun. So parang mahirap na mag-blend in. Parang ganun. Gaganunin ka ba? Hindi, iniisip ko talaga ganun. Takot ako magkamali o ma-judge ako, parang mga ganun. So parang lahat ng early days ko, puro pinipili ko lang magpaka-play safe. Timing sa gilid, mga ganun-ganun. Mysterious ka lang ba? Ganun. Serious lang, hindi ka magkasalita. Ikaw ba yung bagong estudyante? Wala lang to. parang ganun. Hanggang sa... Pero hindi okay ka lang, ka naman na-discriminate or what. Hindi naman. Yung mga nambubuli, sila yung mga naging tropa ko. Kaya ngayon, yung naging run nung high school, parang naging one of the boys ako na makukulit. Alam ko. Usually, one of the boys sinasabi sa babae. Ay, sorry. Hindi, mali ang sasabi ko. Ikaw ha? Hindi ka sa amin sinasabi ha? Wait, correction. One of the boys at the back. Yung mga tawag yan sa likod. Nasa last row. Parang gano'n. Sa last row. Yan. Yung mga makukulit. Tapos Bagay ka ngayon, talaga sa last row. ha? Bagay ka sa last So row. yun, so medyo nag-blend in eh. So parang from mayayain napunta ako dun sa mga makukulit na grupo. Hanggang sa mag-college, MCU pa rin. Dito na nag-nursing na ako. So parang baliktad naman, feeling ko naman sobrang atom naman ako dun sa school na parang Ayaw mo na umuwi pagka uwian na. feeling ko home court namin yun na parang kahit magsiga-siga ako dito okay lang kasi una-una lapit ng bahay namin, sa daming kakilala ganyan. Eh dahil nursing naman, parang anxiety ko naman, na ako yung pinakamakulit dito tas mga classmate ko siguro mga matatalino to. Studios. Parang gano'n eh. Yun naman yung kinai-stress ka nun. Yun lang yung mga memories. Ikaw, Sai. Saan ka ba nag-aaral, Sai? New Era, University. New Era. Ito mababait yung mga tao dun, di Ano ba? ako dati eh. Di ako pumapasok. So nung nag-freshman college ako, sabi ko, tanga na, bagong buhay na ako. Mag-aaral lang ako mabuti. Tapos kinuha akong course, Comsci. Siyempre, may iligaw mag-computer. Parang iniisip ko, parang, hindi, kaya ko yan. Tapos tanga na, 1 week, ang sakit sa ulo, bro. Tanga na. Nung 1 week na, sabi ko, Mga jaba-jaba yan eh. Mga ganun, no? tanga na, HTML. hindi umano sa utak ko. Kala mo puro computer games lang. Oo, sabi ko, tanga na, puro code, mga gano'n. Sabi ko, tanga na, hindi para sa akin to. And nagkataon na may dayo doon sa Dota. So, ma-absent ako sa araw.
Tapos parang nag-cutting ako. Tapos nung di ba pumasok na ako kinabukasan. Tanga na Wala Finals na. wala nang maintindihan. Naiiwan ka na, hindi na makasabay. May Kasi iwan ka importante talaga. kada araw. Totoo rin, no? Tapos hanggang sa tinamad na ako. Nag-drop ka na. Wala, di ako pumapasok. Kakating Nagdota ka na lang. Kumukuha ako ng baon. Nag-shift na. ganyan. Shift na ng... Alam ng parents mo yan na Tapos, nangyari yan. Umamin ako parang after ng sangsem. Okay. Sabi ko kay Ermat na drop na ako kasi di na ako pumapasok eh. Sayang lang. Parang nakakonsensya na kasi ako, Ah. tapos tumatanda na ako. Magkano baon mo nun? 200 data. 200. 150 lang ba? Magkano mga baon nyo? College ba to? 86. Butal pa. Hindi, yung 6 yun yung pamasahe mo sa umaga eh. Pag-papel yung pera mo, hindi ka sasakay ng tricycle. Kailangan mo may So, size kang 80 lang talaga baon mo? Oo, ganun. Ikaw? Ako 200. Ako 150. 300. Nagsimula ako sa 150. 300 ka? Na ako nga 50 lang eh. Paano yun? Baka may baon ka. Wala. Paano Walang kumakain? Nang hihingi ako 5-5 sa mga classmate ko. Maniwala ka dyan? Puso yun, high school. Totoo. Araw-araw ka nang hihingi ng 5? College? College. Araw-araw ka nang hihingi ng 5? Kung ako'y suntukin kita. Iba-iba naman. Piso, 2, hanggang sa makaipon ako pamasahe pa uwi. Swear. Tapos may best friend ako yung nagtatrabaho sa Ang pangalan? Starbucks. Si Christian Bading. Every time kumakain. May bading talaga. Every time kumakain yun, kami, halimbawa, black section kami, kakain sa KFC. Wala talaga akong pang KFC. Gravy lang ulam mo. Hindi. Sinasabi ko sa kanya, te, wag mo masyadong simutin. Ako sisimot ng manok mo. Legit. So doon ka totoo. nagsimulang kumain ng buto. Ay, hindi. Parang di ako Actually, hilig ko makapaniwala. na talaga yun. Parang ang hirap, Kumakain ka ng ang buto? hirap isipin na. Kinakagat, sinisimot. Hindi, Ah, parang wala ang ka hirap na. lang isipin. Ito hindi ko sinasabing kapin ka o hindi ka maniniwala. Ang hirap lang isipin na hinahayaan ka ng magulang mong walang baon. Hindi Tapos nila- makikita natin yung mga kapatid niya. Hindi. Maluho lahat. Hindi, ganito yan. Hindi, Nakapagtapos na maayos. hindi, diba? hindi nila ako hinayaan. Kumbaga, okay lang sa akin kung magkano lang ibigay nila sa akin. I mean, meron namang pero kasi, lahat kasi kami, di ba, private school. Hindi ko alam. Yung ako sa FEU, Okay. yung sumunod sa akin sa UST, na parang okay lang sa akin na mas malaki na yung baon ng mga kapatid ko kaysa sa akin. So kumbaga, nag-giveaway ka. Oo. Sinusumbatan mo sila ngayon. Hindi ko sila sinusumbatan. Alam ko na ba Parang kasi ganun sinasabi yun niya? Tsaka panganay kasi siya. So, Oo. Ito hindi, okay. bubuuin ko na yung story. Ewan ko kung tama ako. Baka sinasabi ni Maricar doon sa mga magulang niya, Andy, may pera ako, tay, kila ano na lang. Tapos, hindi naman. baka ayaw lang siyang bigyan ng pera ng magulang kasi totoo, anak siya ng CEO. Hoy, tsaka nung high school nga ako, Testing lang, no? 1 month na yung sapatos ko na black shoes ko. Naka-scotch tape na yun. Tinatago ko yun sa mama ko na hindi niya makita. Para hindi siya yung parang, Ang bait naman. yung alam mo yung Grabe, gano'n. ikaw Hindi, ganun. totoo yun. Tapos naiyak yung mama ko na gano'n. Sabi Lumuha, niya, anak. bakit hindi mo sinabi Oo nga, na ba't di mo ano? sinasabi? Eh sabi ko, Anak, ito ang bagong scotch tape. Matatanda. May connection ba yan? Bakit ang hilig mo sa mga sapatos ngayon? hindi naman. Wala naman. Dahil lang talaga kay sa Kuragi din. Bakit? Di sana naka-black. May teacher ako nung high school na ganyan yung ganyan din ugali niya. Kinikwento niya sa amin. Tapos nung siya na daw yung naging magulang, parang iniisip niya na hindi pala maganda yung ganun. Kasi mag-aalala siya na sobra eh. Parang kung naging ganun daw yung anak niya. Kung yung ginagawa niya daw dati na parang wala na isipin yung magulang ko. Pero siya daw nung naging magulang, ayaw niya daw yung anak niya na magtago ng ganun. Masakit daw yun para sa kanya. Oo, kasi Kaya yung actually- mama ko umiyak nun eh. pero yung mga ganun situation, mas nagiging strong yung bata. Oh, syempre naman. Compare sa masyado mong in-spoil. Totoo naman. So, Kaya nung second year college ako, nag-start na akong racket-racket nun. Sinasabay ko na sa school, ganyan. Yung baon ko, di na ako nanghihingi kasi may sarili na akong pera. Tsaka yung mga classmate ko, nililibre ko na. Uy. Ganun. Curious lang ako, paano ka pumapasok nun mula sa Caloocan, tas 50 pesos lang yung... Tungo. Oo. 2 sakay ako nun. Isang Pablumentry, tapos isang Pamoraita. Ano yun? Yung pera mo, for ano lang talaga? Transpo. Oo, literal pang lang. transpo lang. Ganun. So nangingikil ka lang araw-araw. O kumbaga, alam na nilang na ganun yung situation mo, binibigyan ka na lang din nila. Oo. Hindi naman.
Hindi ko rin sinasabi. Wala lang. Sabi ko, may dos ka dyan. May piso ka dyan. Hanggang sa makaipon talaga ako. Ganun. Magkano naipon mo nun? Basta Mas malaki meron pa eh, akong no? pamasahe pa uwi. Okay na ako. Minsan, tumatambay ka rin sa Mercury Drug. Kala ko may kota ka Tapos eh. minsan naman, sa ano kasi, tulong pa ako ng 650. meron kasi kapag dating mo sa Blumentritt, tapos yung mga jeep doon, kapag babae ka, libre ka ng sakay. Oh, tapos man. sa harap ka pa upuin. Yun minsan Syempre. yung isang Basta yung cambio magkakamali, no? Sa legs mo napapahawak. Hindi, may yung back ride nila. Tapos doon ka na pauupuin nun. Tapos ang gagawin ko nun, pagka pinasakay ako ng Blumentritt pa Novaliches, bababa na lang ako doon sa may kanto namin, tapos lakad na ako. Ganon. Bait naman ni Maricar. Ang bait. Na ano ko doon, nauga ako. Samantalang, Kamachili ba yan? samantalang si Tiny, ma, Hindi kulang sa pa to. Kamachile. Sa PUC. Kulang pa to Doon eh. sa amin. Oh. Sige. Pamasahe po ngayon. Sige, Hindi ako kasi na lang. nakikita ko kasi yung mga kapatid ko noon na parang mas kailangan nila ng alam mo yung ganong feeling. Ate vibes. Oo. Ako nga, di ba, 150 nga lang yung unang, yung, kumbaga, starting baong ko nung first year, first sem, 150 lang talaga. Tayo na minsan, no, yung mga brad tatambay. Starbucks. Puking yung 150 lang, bawas na lang pamasahe. Paano ko magkape? Puking ina yung Starbucks Tol, na mga totoo lang. 108. 150, 200, kulang na kulang eh. Putang ina. Kung na ikaw, nasa-short ka ba? Short yung 200 eh. Hindi, pinanglalaro ko. Di ako kumakain. Ako din eh. Yun Pinaglalaro pang ano ko. Ako ginagawa ko nung nasa Tota letran. talaga eh. Ito mga brad ng letran na alam to. Sasabi ako sa kanila kumain. Tapos hindi ako bibili ng ulam ko. Kanin lang bibilin ko. Tapos makikingi ako ng mga ulam nila. Kaya nangyayari yung 300 ko, naiipon ko. So parang siguro pag uwi ko meron pa akong 150, 200. tapos yung brad pag walang pera, Chris, may ano ka ba dyan? Wala lang akong pangay. Wala eh. Hindi ka si Rosa, alam ng brad Wala ng letran yan. Wala eh. Hindi akong gastos eh. Pero ito promise ko, talagang pag weekends nakaka-gimmick kami. So yung isang brad, yung best friend ko na brad sa letran, lagi nililibre yun. So as in, basta gimmickan, kung galala, may pera tayo. Nang buraot ako ng isang linggo sa school eh. Naipon ko yung baong ko. Naranasan ko yun, tol. Yung kaya ng mga kaklase sa college, gigimik sa Eastwood. Putangina eh, yung pera ko, tol, magkano lang. Ang entrance dati, kasi isang bote, 150. Putangina, tol, yung bote na yun, magdamag na yun, hawak mo lang. Hindi, seryoso. Mainit pa sa palad mo yun. Makasayaw-sayaw ka lang, makakilala lang ng mga ano. Putangina yan. Pero seryoso, kahit nung time nung wala pa tayo. Wala pa rin naman ako hanggang ngayon eh. Ikaw lang. Hindi, kasi lagi ko kasama sa gimikan si Price talaga eh, di ba? Yung mga panang black market. Talagang wala kami pares sa pera nun. Kumbaga, hindi pa naman ganun ka-booming yung music talaga dati. Wala pang ganun pera dati. So, gagawin namin, tara besh, bili tayo ng isang bote. So, wala na, buong gabi na yun, patagalan na yun. Huwag mo muna ubusin, kago pag wala na tayong hapla bote, nakakaya na. Pero ang ginagawa natin dati, tatambay tayo sa club, diba? Gimmick tayo. Matik yan, may magbibigay ng isang bucket. Ay, hindi, matik yun, matik Pag yun. nakita kami, minsan wala kaming balak bumili talaga, tatambay lang kami. Pagpasok doon, puta, may black label na darating. Oo, kasi syempre mga rapper. Oo, Itang tayo na. ina. Uy, si Tiny, si Chris, tsaka si Price, oh. Gago, bigyan Tawagin mo nyo na, dito, bigyan tawagin nyo mo na. dito. Tapos kasama na kami doon. Kaya dumami rin tropa namin eh. Tapos kasama na kami sa table nila. Si Ian Hangilis, doon ko na-meet eh. Nagpunta tayo ng Ito sila J-Ras, tuwing Wednesday, Oo. bad decisions. Oo, yun, mga ganun. Puta na. Ayan sila J-Ras, puta, yung kuya ni Hash, Just Hash. Ayun yung madalas laging sumalo ng mga alak namin pag nasa labas kami. Yung kasi, putang ina, din yun, madiscarding tao din yun eh. Kumbaga may RFs din talaga yun. Yung kotse niya nun, yung Honda Jazz na dilaw. Dilaw na madalas mo makikita sa mga Hotel. motel. Madalas mo makita sa hotel. Minsan mga nasa spa. Oo, nakapark. Tang ilan to plate number nito ah. Gago kaya ano to? Tangina one time nakasabay ko yun, yung kuya ni Just Dash. Putang ina, madaling araw na galing kaming Timog ni Price. Puta, nandun na kami sa Quezon na. Puta, biglang may pumull up dun sa may, ano ba yun, parang heartbeat. Ano ba yun yung mga inuman sa harapan ng Pegasus? Yung mga ganun. Oh, puta, pumull up. Ayun, pauwi na, lumabas na siya. Tapos yung tignan namin ni Price, puta, sino to? Putang ina, pagtingin namin si J-Ras. Sana nga mapanood niya to eh. Buhay naman. Shoutout sa'yo, Utol. So, yun nga. Back to school nila, no? Hindi na, napag-usapan lang kasi dahil dun sa baon, sa allowance. Kasi tol, yung mga kaklase ko nun, ang hirap sabayan dati. Mga baon nila, puta, 500. Ang laki nun. 1,000. Puta, mga mayayaman din kasi, anak ng businessman. Anong business ng tatay mo pag nakakwentuhan? Taga-install ng aircon sa mga SM. Pero tong ina, paldo yun. Oo nga, parang putang inong. Contract yan eh. Nag-birthday.
sa warehouse nila, mga pukin na yun. Ay, opo, mga big time. Tapos may kaklase ako dati, tol. Nag-birthday siya. Sa building nila, may ang business ng pamilya nila, gawaan ng baril tsaka bala. Tangin na sabi ko. Tapos ako, baka ko 150. Magkano ba ako masay? 200. Paano mo nalalaro yun? Magkano ba per hour dati? 20. 20 per hour? ganun. So, May promo minsan, 30, dalawang balik oras. tayo nung college mo. Pamasahe ko 20 lang balikan eh. Tapos, so sabihin natin 180. Tapos, anong ginagawa mo sa 180? Pinanlalaro mo lang yan. Pinanlalaro ko lang. Eh, dati mahal pa yung per hour ng Siguro computer. pangkain ko doon mga 30 lang. Show may rice. Tapos syempre may pangpusta pa. Pupusta ka pa. Tapos, Eh, Aba, pumusta ka pa sa 200 mong baon. Eh, di ilang hours? 20 lang naman. Ilang hours yung ano mo nun? Yung panlaro mo nun? Hindi naman dire-diretso. May mga tambay din kasi nandun mga tropa ko eh. At saka, tol, may Nalalaro kami mga isang ano eh. oras. May mga After promo nun, eh. tatambay. Tapos dumadayo kayo. Dito may dumadayo sa amin. 45 to 3 hours. Oo, mga 45, Tapos pag may 3 hours. kalaban na ulit, lalaro kami isang oras. Tapos after nun, tambay ulit. So sabi mo sa airmat mo, hindi ka napapasok. Ano nang nangyari? Sabi ko, simulaan nun, di na ako pumasok. Tapos, nag-stop ako ng mga almost 1 year. Sabi ko, pupurso ko na yung gusto ko talaga. Yung dreams culinary, mo. Yung dreams ko. Culinary. Tapos yun. Kasi wala pang enrollment that time, kaya almost 1 year ako naghintay. Tapos nag-enroll lang ako culinary. Tapos yun. Sineryoso ko na yung buhay. Natapos mo nakagraduate ka. Oo, isang taon lang naman. Sa ano to, Capitol? Capital. Tapos after nun, work dito, kuha experience, sabi abroad. Ayaw nga. Kasi yun, na yung kwento ng buhay ko. Tapos Yung sa Qatar, no? Vlog. Kataranta Hindi, Saudi. Ano ako doon? Parang almost 4 years ako doon sa Saudi. Tagal. Wala kang kamag-anak doon. Airpot ko kasama ko. May alaga ka tong camel. Wala. Camel to. Sarap. Joke lang. Uy, wow. Hindi, masarap kasi yung camel, pre. Sarap. Camel meat. Kinakain ng camel. Oh, Legal ba kainin yan? may camel, may camel meat. Camel dun. meat. Ina. Pagka yung Jollibee doon, leg quarter Pero ng hindi camel. Pero hindi mismo camel to, mga laman. Parang baka. Bakit yung camel to, hindi ba yung laman? Hindi, to yun. Kuko yun eh. Matigas yun. Yung chicken joy nila pala doon ng Camel Joy. Yung Sarap baon din. ko, Okay na yan, Okay bes. na yun. yung baon kong 80 dati, magde-decide ka pag lunchtime na kung magdodota ka ba o mag-lunch ka. Ako, ganun din ako. Depende sa grupo yun. Ang mahal kasi ng isang oras, 20. Yun sa akin. Yan. Tsaka syempre yun lang din kasi yung time ng break na afford. So mamili ka lang o mag-lunch ka o magdodota. Yun lang, ganun lang din sa akin. Tapos yung uwian nun, may pang-inom pa yun. Pang Yosip ah. Mag-Yosip. Ako dati, sorry. Sige. Ang hirap mga relate sa kanila na pag-pratbang ka sa college. Puta bawal kang Kaya nga, mag-computer eh. Bakit? Kasi pwede kang masaksak doon eh. Wala kami, free talagang may freedom eh. Pag-pratbang ka sa college. Alam mo, sa lami kinakabahan, pag matatalo sa Dati kasi, pustahan. sa amin kasi, Yun na yung nakakakabay. kagaya sa Menjola noon, di uso yung gulo kasi, frat or, putang ina, makakapag-computer ka lang doon pagka lahat kayo magko-computer. Oo. That's Madami marami kayo, kayo. oo. Di pwedeng mag-isa ka lang. Isa, Pag dalawa, lost command ka, oo. putang ina. Pero yeah, those were the days. Oo. Yun nga, parang feeling ko na nung college, ako, tangina, bagay ba ako dito sa mga to? Puta, parang ang hirap sabayan ng mga kaklase ko. Ganun, ano. Baga parang, tangina, yung iba doon, tol, classmate ko, first year pa lang, mga dikotse na. So para pag hinatid ito, mga computer boys, tas fratman. Ikaw ang ginagawa mo nun? Ako? What? Nagka-artista nga eh. Hihingan tayong 5 Hindi, pesos. nung ano kasi, nung second sem na ako, nag-start na ako mag-events noon. Ang gagawin sa events? Nag-model ako. Okay. Nag-ano ko, diba? Fashionista. Hindi, ano naman, yung sa mga exhibit, sa Mga museum. World Trade, sa mga ganun. Car show, ganun. Oo, hindi ako nag-car show, pero yung mga agri-link, mga ganyan, yung hanggang ngayon, meron pa rin Yung naman. mga agriculture products. Oo, mga ganyan. Hawak mo nun. Palay. Hindi. Meron, ano ko Carabit. dati, sa PLD. Karabi pa puta. Basta mga events talaga, PLDT, mga ganyan, mga ganun ginagawa ko. Anak, ba't naka-hard hat ka? Isa akong lineman. College days yan? Oo, Oh, college ano niya, days. hassle niya. Oh, Oo. galing. Pero ano nga tawag niyan. Diskarte. Oo, ang ginawa ko nung nahihiya na ako sa mama ko kasi nga, puro bagsak na talaga ako. Sabi ko, ayoko na. Ako na lang magpapaaral sa sarili ko. So ginagawa ko, rumarakit ako para may pambayad ako ng tuition. Ngayon, hindi rin ako makapag-aral kasi rumarakit din ako. So naghati-hati. So syempre, nagkakapera ako. Sabi ko, ayoko nang So huminto na naman ako ng 1 taon. Tapos tinuloy ko na naman. Tapos, pero noon, yung pinaka last
year na pumasok ako sa FEU, yun yung parang feeling ko super nag-upgrade ako kasi may sasakyan ako nung mapasok na ako nung nakasasakyan. Grabe yun. Kaya palakpakan natin si Marica. Angas ko doon. College, ano yan, mga fourth year na yan, ganyan. Gago, Hindi, pag may hindi ko kotse nga ka nung alam yung college, ano eh. maangas ka. Oo. Parang tol, third tangina. year college. Kaso kasi ilang beses kasi ako huminto pa. Hindi ka pinagchismisan ng mga tao ron. Hindi, Dami pakialam ko na sa hingin kanila. 5 piso na ito, nakabuo ng kotse. No? Oo nga. Yung mga hiningan nyo, Hindi, walang malakas sasakyan, no? talaga ako rumakit dati sa events, promise. Ang galing mo naman. Nagbubulungan kami ni Chris. Sabi ko, tangina tol, ang dami kong gustong ikwento. Hindi ko maikwento. Hindi ko gusto sabihin. Hindi kasi ang problema kasi pag nagkwento tayo ng story natin, sabihin, tangin puro maaangas, feeling gangster. gulo. Pero kasi yun talaga yung... hindi naman talaga kasi ganun. Pero kasi, Yun talaga yung kwento. ang yun mga kada ito hear us out Hindi, kaya very selected lang yung mga nasi-share ko namin. Kasi yung mga hindi kami komportableng ikwento yung mga ibang experiences namin kasi first year pa lang hanggang matapos yung pag-aaral namin. Medyo nasa ibang path kasi kami. Hindi yung mga kagaya ng mga na-enjoy lang talaga yung... Oo. Sa lahat ng kwento ni sa school. Tiny, sa akin, magkikwento kami dalawa. Ang realization ko, buti di kong tropa to. Nung college. Naalala mo na Buti di kami nagsabay nito. Naalala mo na nag-coffee shop tayo, yung may nagkikwento sa'yo yung mga pinagagagawa ko. Siguro kung naging kabatch ko to, baka di ako graduate din. Hindi, ganun, ano naman... Buti na lang magkahiwalay kami ng... Hindi naman sa ang frat, isa din siyang guide din talaga. Pero it can also mislead you. Kasi syempre pag may frat war, wala kang magagawa. You have to be there para sa kapatid mo sa kabrad mo Na kahit anong frat in general. Pero kasi may mga times na masisira talaga yung pag-aaral mo, hindi ka na makakapasok. May mga ganun. Ako nga, nakatatlong school ako. After ng letra, nag-lyceum muna ako. Tapos nag-FEU ako. Iba talaga mundo, no, tol? Ibang mundo, tol. Ibang mundo. Nakatatlong school din ako. CEU. Tapos yung katabi, La Consolacion College. Tapos nag-Trinity ako. Kasi umabot sa point na ayaw na ako. Sabi ko sa airpot, ayaw na ako pag-aralin ng airpot ko. Sabi ng airpot ko, sige, sabi ko, gusto kong mag-aaral pa. Sabi niya, pag-aaralin lang kita kung hindi sa Manila. Ayaw na akong papuntahin. Kaya ako nag-Trinity sa E-Road. Kasi otherwise, di na ako makapag-aaral. Malupit kang nursing pag nasa Trinity ka, di ba? Oo, malupit Kaso ka. hindi ako tinanggap doon ng nursing kasi that time, ang dami ko ng tattoo. Okay. That time, bawal ayaw mahigpit pa yung sa tattoo medical dati. field nung may mga tattoo eh. Oo. Kaya nag-shift ako ng HRM. Okay. Wala naman ako natutunan. Bed making lang ba yun? Yung inaayos-ayos yung mga ganun. So, ayun, mga ganun lang po masishare ko mga kada. Kasi yung iba parang hindi na baka kung ano na naman sabihin kasi sa atin. Pero, ayun, gusto po namin mag-study talaga hard. Ginusto namin, hindi lang talaga kami napagbigyan ng mga bad choices namin. Kaya rin isa sa rason ba't hindi ako nakagraduate. Pero, tangina. Yung sa akin, sa FEU, pinakang last school ko, tas ang yabang ko pa nun kasi, Mayabang ka naman talaga eh. Mayabang talaga ako. Nagpunta na sa US si Mama, so mag-isa na lang ako sa Saan? Pilipinas, sa US. Okay. So, nung nandun na si Mama, Naulit. naiwan yung kotse niya, yung Honda Civic. Tapos talagang ayaw niyang paggamit sa akin yun. May one time na pinagamit niya sa akin, sabi ko, okay, tangina, college ako, tapos may Honda Civic ako. Tangina, iba rin kasi yung feeling pag college ka, tapos may kotse ka. Diba? Pero hindi ko Tapos kotse Civic yun, pa, kay Mama nasa yun. tapos Totoo lang, Civic pa. Ito, nagkakotse. May kotse siyang ginagamit nun. Si Gab din, may sasakyan na ginagamit nun. Tayo na, hindi ko na-feel yun. Pero siguro, tangina kung may kotse na ako nun, napaka-akas ko siguro nun. Di ganun nga nangyari sa akin eh. Tapos talagang Tabi, mga commuter. isipin mo taga-FEO ka, pero dumadayo ako ng ibang school, tumatambay ako. Kasi syempre, Maangas eh, feeling ko, tangina, mga big time ako kahit di ko naman kotse talaga. Aha. So ngayon, yung buong week na first time kong hiniram yung kotse ni Mama, dumayo ako sa Letran, which is doon kasi yung chapter ko sa frat. Syempre, parang flexing lang. Tangina, may kotse na ako guys. Pero di nila alam kay Mama. So anong nangyari, pumunta kami dun sa isang bilyaran sa likod ng Lyceum. Napaaway ako. Tapos pinagbabasag yung kotse. Oh my God. So ngayon, yung pinagbabasag yung kotse, makikita nila yun. Search nyo yung kanta ko, 2001 Civic. Yung cover art na yun, ayun yung kotse Featuring Tiny Montana. Featuring Tiny Montana. Ayun yung kotse ko. So ngayon, ano nangyari? Hindi ko nakikwento ng buo. Ending, nakulong ako. Tapos, doon na nag-decide si Mama, wag na akong pag-aralin. Pero nag-aral pa rin ako after 4 years, 5 years. Doon ko na tinapos yung sa CSB. Nagseryoso na ako. Sabi ko, kailangan kong at least makabawi.
na sa lahat ng sinayang kong panahon. Kasi sinasabi nga ni mama, pinapayaman mo lang yung school eh. Ganun. Tapos, naalala ko lang bigla. Sabi ko, nag-Trinity ako, di ba? Na-dengue ako. Dengue. Ang ginagawa ko kasi dati, alam na ng airpot ko to nagkabistuhan na eh. Ang ginagawa ko, bibigyan niya akong pang tuition. Upon enrollment lang yung babayaran ko. Tapos, hindi ko siya babayaran hanggang finals. Babayaran ko siya next sem. Yung mga kulang ko, tapos tagpi system. So, ang nangyari, na-dengue ako. Tayo na, naka-confine ako. Hindi ako pumapasok. Puta yung airpot ko, nagpunta school. Mag-i-inform lang dun sa school na hindi ako nakapasok kasi na-dengue ako, ganyan. Tapos, puta, pag dalaw ng airpot ko sa ospital, sabi sa akin, "Oy, galing ako sa school mo." "Ha? Alam mo yung itlog ko nandito, Bakit ka na? Anong ginawa mo doon?" Nakakaba yun. Sabi niya, wala. In-inform ko lang yung mga teacher mo na hindi ka makapasok. Tsaka i-settle ko na rin sana yung balance eh. Tapos sabi ng tatay ko doon sa bayaran, sabi, si-settle ko na lang yung balance na ano ko kasi parang mga 10K na lang something yun. Ay, hindi po. 10K lang po ang binayad ng ano. Yun yung huli kong dahil sa lamok kaya hindi ako nakagraduate. Buta ko hindi ako na-dengue. Baka nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon eh. Tapos puro ganun lang, no? Ay, pero mga kada, kung may nanonood man sa amin ng mga nag-aaral, hindi namin inaano yung mga experiences lang din namin to. Sharing lang naman. Parang choice mo pa din naman yun. Pero mga pinagsisisihan naman choice na niya yun. mangikil. Choice, di ba? So, ganun. Oo. Ikaw nakagraduate ka, di ba? Oo. RN to eh. Ako RN din naman, di ba? Alam niyo naman yun. Ito, nakagraduate din doon sa course niya. Ito, graduate. Graduate ba? Lagi Ako, akong hindi dalawang talaga. Hindi talaga ako graduate. 2 beses ako graduate. Ako lang Pero walang dalawang school din, lipat-lipat. Tinanggal din ako sa MCU eh. Putang ina, bad guy! Bakit? Vandalism. Ay, photo solid. Grabe. Parang Di- tinutry ko mag-lettering nun eh. Hindi ano sa itsura mo Hindi tol, Tattoo artist yan eh. Magaling mag-painting yan. Hindi, Vandalism. damandam ako tol. Parang feeling ko ako yung pinakamagaling mag-lettering sa lahat. Ano favorite subject niyo? Ha? Favorite subject? Sa college? Kayo? college? Hindi ko na maalala yung mga subject ko eh. Favorite lang. Wala. Wala. Ako, eh. history. Wala rin eh. Oh, History pala. History. Ako computer. May history Pero ba kasi Mga sa ayaw, sa may high school maalala naman yun. ko. Sa high Ako school. English talaga kasi puta basic na. Pwede ba mga ayaw na lang na subject? Doon may naalala ako marami. Lahat ng math. Statistics. Yan, statistics, Yung ayoko yan. hayop na yan. Nung college ako, Ako 4 law. na beses Ayoko ko ng law. tinake yun. Puta na, ba't kami may law? Tol, ang chemistry, tol, literal. 4 na beses ko kinuha. Sabi nga ng mga kaklase ko, that daw chemist 4 eh. Kasi 4 na beses ko siyang kinuha sa dalawang magkaibang school. Tapos yung physics ko, 3 beses ko tinake. Ay, na scientist ka na talaga. Lagi akong bagsak sa mga math. Tapos lagi kong sinisisi, kahit buong college life ko, lahat na naging math subject ko, laging after lunch. Inaanto ka. Lagi. Pinaka-ayoko NSTP. Ay, magandang yun. Gusto ko yun, gusto ko yun. Kasi kailangan mo naman? gumising Lumabas eh, tsaka lalabas Hindi, lalabas ka pa. Excited ako dun eh. Saya kayo. Ang saya, lalabas Oo, ka. saya kayo. Hindi natin Pupunta kayo alam sa yung ganito, ganun. sa ganyan. Tapos, alam mo yun, Babagsak ka. ang NSTP Oo kasi namin, tol, Sunday dati. Sunday. Oo, ngayon Sa akin parang, din tas Sunday. yun lang ang subject mo. Parang F na F ko pumasok na isa lang subject ko, hindi ako naka-uniform. Parang, Tapos lalabas-labas lang Tuturo kayo. kayo sa public schools, di ba? ay, hindi ako umabot sa ganun. Oo, ganun. Kami Hindi- sa hindi- market, pumupunta pa kami. Tapos bubuo kami ng Christmas tree gamit coins na binibigay ng mga Doon mo, tao. doon mo ginamit yung Ay, hindi, pahingi mo. guys. Hindi naman. Naranasan ko NSTP college na eh. Sa nursing ko na naranasan. Wala namang College NSTP Ayaw ng pa. high school. Sorry. Hindi kasi na-imagine ko Wala, na NSTP wala. sa ibang... Ito, agree ba kayo na tanggalin Hindi, ang ROTC? Ay, ako hindi. Tanggalin? Wala namang ROTC. I mean, na Wala na. talagang tuluyang wag nang ibalik. Wag ibalik ang ROTC. Wag na ibalik. Ako- Agree ba kayo? Agree akong ibalik. Ako agree din ako Ako ibalik. di ko alam, di ko naman inabot eh. Pero kung babalik, siguro mas okay din. Mas okay kasi ang Korea, meron nga sila 2 taon pa eh. Ayan, Di si ba? Gab. Oh. Yan na. Tsaka mga artista sa Korea nagagaganyan wala din, di ba? nakakaligtas Wala eh. nakakaligtas. May tropa kami ni Johnny Estacio, yung artist si... Jempleton. Hindi, yung Korean na nag-rap. Naka-featuring pa nga ni Al James yun eh. Na may kanta sila ng Korean. Nakalimutan ko ng pangalan nun. Dinidirect ni Johnny Estacio. Nakwento sa amin, Korean siya na nagpunta dito. Spicy kimchi. Kailangan niya bumalik sa sa Korea para tapusin yung parang niya. Military service. Military Service, service. Kasi requirement required talaga ng sa gobyerno kanila. yun, tol. Oo.
Ang Dalawang maganda taon. kasi nun, hindi naman sa, inaano kasi naman, mahihirapan yung mga bata. Yung, Pero may accepted dun ah. Kilala mo si Faker? Hindi. Yung sa LOL, yung parang goat ng LOL. Bakit? Ba't siya na... Kasi golden hand siya eh. Kumbaga, di ba panlaro niya sa LOL? Oo. So hindi siya pwedeng mag-ROTC. Grabe naman. Iniskip siya ng gobyerno. Meron din pala Hindi silang siya parameters. hindi siya pinag-take Huwag ka na para sa mag-take. kamay niya. Pero kasi kaganda, kaya ginagawa ng Korea yun, para kung ano mang mangyari, Ready sila. Ready. ready, sila. tsaka, ano sila, may knowledge kung ano mang... Kung halimbawa high school ako, merong ROTC, okay lang naman sa akin. Di ko naman din ipaglalaban. Ba't may ganyan? Oo. Nung high school ako wala nun, pero meron CAT. Ayun, si Si AT AT. na nabutan ko eh. CAT. Kumbaga ano, parang Tikas, pahinga. may choice ka. Para lang siyang upgraded na Boy Scout eh. Oo. Ganun nga. Oo. Pero ano ba majority kung bakit parang ayaw ng Gen Z sa ROTC? Pagod. Mahirapan Kumbaga, sila. Hindi ko alam. Kumbaga sa Bakit pilitan. ayaw nila. Tirik ng araw. Ayaw nila ng fall ganun. in Tapos line parang sila. sa pilitan silang papag-take. Ako wala naman akong against sa gusto nilang mangyari o ayaw nilang mangyari. Tinatry ko lang intindihin. Kasi sabihin na natin, sige, kahit wag mong gawin yan para sa bansa mo, yung sa ROTC. Pero at least, alam mo kung paano protekta ang pamilya mo. Yung parang... Yung mga basic. Kayo mga kadang Gen Z, kung may Gen Z mang nanonood Hindi sa kami atin. nakikipag-argue sa mga Gen Z. I-comment nyo nga kung bakit karamihan hindi pabor sa pagkakaroon ROTC. ng ROTC. Oo. Sige na. Hintay ako. Yan. Tsaka ito, totoo yung nanonood na yun. No? Hindi pa rin siya nagla-like, share, Nagsasawa na ako subscribe. kakasabi dyan. Ayun, yung nakaboxers na SpongeBob. Tayo lang yan, hindi naman nagsusubscribe yan. Ang tagal-tagal nyo na nanonood sa amin. 8,500 pa rin subscribers namin. SpongeBob. Sasabihin nyo, silent listener kayo, ganon. Pwede ka maging silent. Kiklik mo lang yung subscribe, oh. So anyway, so huwag nyo rin kakalimutan mag-join dyan sa Facebook group namin, which is Kwentong Barkada, Kada Kwento Podcast. At saka mas Nagbabardagulan. magandang manood ng podcast natin kung nakasuot kayo ng Salute Lifestyle na mabibili sa salute-official.com. At syempre, hindi pwedeng salute lang. Meron ding Sevenfold Club na makikita nyo dyan sa www.sevenfoldclub.com. At habang nagbabrowse kayo ng mga design, pwede kayo mahinig ng kanta ko, Gabrang on Spotify. At hindi lang si Gabrang ang may kanta, meron din akong kanta sa Spotify. At meron din Chris Delano sa Spotify. At meron ding Maricarlo sa Spotify. Uy. not kaya naluto ko. Ako rin, may kinood na rin ako sa'yo pare. At syempre, hindi lang salute lagi ang sinusuot ko. Nagsusuot din ako ng Shift clothing Yeah. Shift Clothing sa Facebook. na mabibili sa Shopee. at mabibili sa Spotify. Oy! At yung tunog na yan, ang senyas, signal, hudyat. Para basahin namin ang mga komento mula sa previous episodes. Kada comment number 1. Mula kay Dexter Ferrer Alilio. Lunok Laway. LT talaga lagi. Watching from Paris. Miss Maricar, pwede ba pa shoutout ng misis ko? Classmate daw kayo nung college. Princess Milan. Yun. Hello. Wow. Oh, actually, classmate ko Kilala siya mo nung si... first sem. Naalala mo pa si Oo. Princess Feeling ko hindi. Milan. First sem. Nahingan mo ba siya ng 5 piso? Parang. Nandiyan mo Oo, siya ng piso? parang. Alam ko. Hindi naman mag-thank you naman ka. mga 2, 3. 5,000 na yun ngayon. Pero mga banda ko di kasi medyo nahiya na ako. Wow, nahiya. Wow! Nakabili Pero ka alam ng mo, kotse. halos lahat ng black section ko nung first sem, talaga nahingian ko talaga ng barya. At wala akong pakialam. Black din ng FEU. Black din. Nung syempre, pagka Green. first sem. Pag first sem. Alright. So ito ang kada comment number 2. Happy ikaw? Mula kay Enzo. Solid talaga, ha 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 ha. Lagi ko inaabangan mga episode. Sinisave ko talaga para kapag papasok Caloocan to Pasig, may papakinggan habang nakamotor. Solid. Basta make sure papakinggan lang ha, hindi papanoorin. Pag uwi mo na sa bahay, Safety panoorin. first. Ni mismo, Delikado mismo. Oo. So, basta mag-ingat ka lang sa pagbiyahe mo araw-araw at makikinig ka lang sa amin palagi. Tama. Yeah. So, saan ang dami nagtatag sa atin? Saan no? Gabrang? Hindi yung mga nagmumotor. Oo. Ganun naman nila. Pag nakikita siguro ng Isang pasahero. mata nandun, isang mata nandun. Hindi. Ano mandar? Nakikinig lang. Nakikinig lang. Huwag nila panoorin. Makinig Pero lang. meron kasi YouTube. Oo, ano eh. Hindi, baka feeling ko nag-aantay ng pasahero yun. Baka nag-aantay. Pwede. Yo, basta keep safe lagi mga tol. At ito ang kada comment number 3.
Mula kay Maria Mariz Valencia. Pa-shoutout next episode. Graduation ko na next week. Naalala ko nagre-review ako ng thesis namin kasi defense kinabukasan. Sinabayan ko ng nood ng podcast nyo sa TV hanggang madaling araw. Ayun, bagsak. Ang ending, di na ako nakapag-review. Natulog akong masaya at di na-stress sa reviewer. Buti defended. At least More masaya ka. episodes to Ayun, come. successful naman. Yung importante, masaya ka. Ang importante, masaya ka at nakapasa ka. Mismo. Di ba? Tama, tama. Pero hindi kita shoutout kasi sabi mo next episode pa eh. Shoutout next episode eh. So mag-aral ka lang mabuti. Ay, pasado na pala, no? Oo, pasado. Congrats, Oh, congrats. welcome to the real world. Congrats. Pabasa mo sa kanila yan. At ito ako kada comment number 4. Pwede mo sa kanila. Sino to? Ito si Kada Gilbert Jan Yunto. Sana next episode ma-shoutout na. I'm a newly watcher few weeks ago. Then now lang ako na tapos manood mula first hanggang recent episode ng Kada Kwento podcast. Tanggal umay sa trabaho, ginagawa ko na tong sleeping pills. Tanggal Kakapanood before matulog. Solid ang podcast na to. So much. Wow. So Thank much. you. Maraming salamat. Eh, basta wag ka lang matatanggal sa trabaho. Di ba? Oo, Ay, mahirap. Huwag ganun, Mahirap huwag yun. ganun. Wala kang pambayad ng bills. Huwag ganun. At ito ang kada comment number 5. Mula kay Mark Carlos Candido. Ganyan lang si Chris sa podcast pero agresibo at halimaw sa battle rap yan. Okay, battle rap. Pa-shoutout naman idol from UAE, Dubai. Pinaka gusto kong kanta mo yung Utong. Ulok ang kalagay eh. Yung alak, ulok, pera habang mag-isa na nagiinom minsan. Shoutout sa'yo, Kada, dyan sa UAE. SK. Aggressive. Dubai chocolate. Oo. Uy, Dubai chocolate. Masarap. Dubai chocolate. Baka naman. Baka naman. Paano Dubai naman? chocolate. Kanina lang. Ano ba tawag doon? Yung... Dubai chocolate. Dubai Chewy. Dubai chewy. Hindi chewy, chocolate. Ay, hindi. Yung Dubai chocolate. Yung... Dubai chocolate. Yung kanafe. Ano. Oo, eh. Oo, di ba? Patay. May miss ba? Ha? Hindi. Wala yun. May miss ba? Minsan sotang hun yung Mismo gamit. sardinas, sarap. Oo. Shoutout sa'yo. Battle rap. Aggressive. Oo, kasi syempre may pinoportray battle rap. Yan lang nga naman maging patwitams ako dun, di ba? Tama. Oo. So, Buti ko si kung ano, Maricar yung kaharap mo, no? kung ano yung napapanood niyo sa Flip Top, character lang yan. Ito ako in real life. Pwede ba sabihin yung next battle mo? Huwag mo na. Di ba nga may nagsabi na, bago Ibigay mo, inaagaw, oh. Oo, bago pa daw may GL na, na may dalawang battle sa isang gabi. Si Chris Delano daw muna yung may ganun. Na dalawang battle. Nangyari ba yun? Hindi, kasi pinost ng Flip Top page yung pinakang unang zoning event. Which is naka-line up kami doon ni Price. Naka-line up ako, naka-line up si Ice Rocks. Tapos doon sa poster na yon, 2 battle ko in one night. Okay. Tapos nabasa lang namin sa comments, bago pa pala daw nagkaroon ng 2 battle in one night si GL na una ko. Pero nangyari talaga yun, bumattle ka ng 2 beses. Oo, yung taga Malaysia Panalo tsaka ka si Josh pareho? G. Hindi, yung sa Malaysian lang. Yung kay Josh G, tropa naman din yun eh. Pero kayo na lang magsabi kung sino talaga panalo doon. Panoorin niyo na ako. Kung nanonood ka ng Yun battle pala rap, yun. so parang sinasabi niya na si Josh G yung panalo. Oo. Parang ganun. Chris, nanonood sila ng battle rap. No, ako hindi ako battle rapper pero mapapanood nila ako ron. Oo, Yeah. Teka lang, tapusin ko lang ito. At ito ang kada comments. So sa aming lahat na nandito, si Direk talaga ang madalas na sa mga flip top events. Hindi lang flip top. Pati Lahat. sa Bargain. Bargain, Motus, Vikings. Vikings. Food channel. Gago. Pero ang comeback battle ni Tong sabi ko yan. na to, hindi ko naman. Alin? Yung comeback battle niya ni Daddy Jody. May crack. Hindi. Ayun, Kung gusto so- niyo ako makita pumatel, Gago, hindi tayo nagsabi ng, nandito kami sa... Wala tayong gano'n, no? Kanina. Hindi, kay Cyrus, bahay tayo ni Cyrus eh. Sabihin mo kanina, para alam nilang one day lang tayo nag-shoot. Na nagpalit lang tayo ng damit. Sabihin mo. wala na, alam mo na. Hindi. Wag. Wala na eh. Wala na eh. Wala na. Paano walang hangin? Bistado. Wala na. Wala. Paano kung wala hangin? Wala. Ha! Walang silbi yung kamusta guys. Ang balita sa inyo. Hindi, ito yung totoo. Nag-overnight kami dito kala Cyrus. Pero ang balak sana namin palabasin,
Magkaibang araw namin to The sinut. next day, parang gano'n. Pero, yun na, nabisto na. Isang araw lang to, guys. Kanina, yung pinanood nyo last nung Tuesday, kanina yon. Kanina yan. Eto, Friday to, Friday. Friday upload to ha. Friday ngayon, di ba? Friday. Ay. Ngayon. Kasama sa Reels yan. Okay. Alright kayo guys, na-debunk na yung mga kuro-kuro nyo. Isang araw lang nagsushoot yan. Kasi yung pantalon ni Gab, marami nangyayari pa rin. Uy, kanina. Utay na nyo mga kada. Ay, wala na eh. Anyway, maraming salamat sa magsama niyo sa amin sa masaya at makulit na episode na to. Upload nito, I think since Friday nga at next week, pasokan na. So sana lahat ng papasok, Makapasok. lahat ng mga new student na papasok na college, enjoy. Oh, enjoy nyo. Tapos, Aral mabuti. ngayon, dahil tapos naman na tayo sa kada comments, mag-comment din kayo mga kada para bukod sa engagement, i-comment nyo rin kung ano yung mga possible na pwede pa natin pag-usapan sa next episode kasi doon natin makikita kung ano yung mga parating pa na mas paganda dapat kasi di pa rin ako makamove on sa isang episode na nag-crash out si Gab. Kasi grabe pag tinignan mo yung comments, isa yun sa mga pinakamaraming comments natin sa mga episodes sa season 2. So, Kinamagalit. Gusto nila ako galitin. hindi naman si Gusto mo Gab. namin mamatay, sabi Kailangan mo, di ba? natin gumawa ulit ng panibagong concept na scenario ulit. Na yun parang lang. Wala na, scripted na. Hindi script, Scripted na yun, hindi wag script. na. Hindi, wag na. Kaya nga magsasuggest sila eh. Anong, Sa probinsya? Si Cyrus nahanap naman ako ng butas yan eh. Ito ah. Pamilyar ba kayo sa probinsya? Tol, ilang meron tao sa probinsya, tol? Oh my Ba't ako magtatanim na may 10,000 gago? Hindi, napaka-imposible nun eh. Utang ina nyo. Anyway, maraming salamat. Kami Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Pre. Marika, Chris At ang Delano. mga guests natin for today's episode. Bergie. Cyrus Cooks. Yeah. At nanonood kayo ng season 2 ng Kada Kwento Podcast. Let's get it. Yeah.